Yielded I come, show the path that I must walk, compel me to go, and if I stray, bring back the light of day, for here am I, send me, I pray. Here am I, Lord, send me. Precious Holy Spirit, come, fill me anew. Give me wisdom, send me strength, that I may be a mirror of your never-ending love. For here am I, send me, I pray. Send me to be what's created in me, for in your image I stand. Turn my weakness into your power, to be at last all I'm able to be. Later, I will give you the time. So tenors muna. Again, one more time. Send me. Okay, tenors. Send Ready? me. 1, 2, sing. Send me to be what's created in me. For in your image I stand. Turn my weakness into your power, To be at last all I'm able to be. Continue. Here I send me, here Lord send me. Holy Spirit, feed me again. Give me wisdom that I may be a mirror of your Ending love, for here am I, send me, I pray. Send me to be what you created me. For me, your image I pray. Turn my weakness into your power, to be at last all I'm able to be. For Here am I, send me, I pray. Okay. Sige. So, next. Sa magulong buhay ko, ikaw ay nariyan, nagpapawi sa pusong bigatan. Hawak mong mahigpit, kamay kong sugatan, inaalalayan mong tunay.
ikaw ang liwanag. Pagtapos ng ulan, ikaw ang siyang umaga. Sa gabi nagdaan, ikaw ang una at ang katapusan, at maghahari kailanman. Ikaw ang kaibigan ko, Panginoong Jesus. Tumalikod man ang lahat, ikaw ay nariyan. Hindi mo iiwan, malakas man ang ulan. Sa bawat sandali, kapiling ka. Alam kong di ako karapat-dapat, pagkat sa lakoan sa iyo'y sumugat. Ngunit minahal mo, biniyayaan ng buhay na walang hanggan. Ikaw ang kaibigan ko, Panginoong Jesus. Tumalikod man ang lahat, ikaw ay nariyan. Hindi mo iiwan, malakas man ang ulan. Sa bawat sandali, kapiling ka. Ikaw ang kaibigan ko, Panginoong Jesus. Tumalikod man ang lahat, ikaw ay nariyan. Hindi mo iiwan, malakas man ang ulan. Sa bawat sandali, kapiling ka. Hindi mo iiwan, malakas man ang ulan. Sa bawat sandali, kapiling ka. Eros Cagayan, the eldest of 4 siblings. He was married to Evangeline Merciales. He has 3 children. He finished a Bachelor of Arts, History, Philosophy, and Religion, Bachelor of Theology in 1995 at Adventist University of the Philippines. He took his Master in Public Health in 2020. He finished his Master in Public Health year 2020 at Adventist University of the Philippines. He served in different missions for 19 years. His passion in ministry is to be God's instrument in making the members of Sabbath School become disciples of our Lord Jesus Christ, who will be waiting for His soon return. His vision: all members of the Sabbath School will engage actively in all the ministries of the church. Our speaker tonight is a man of integrity. He is Pastor Relino Ray Mangibat Urbi. I just got you down. Ikaw. My praise,
pakisandali lang naman. Ah, yan yung may jazz na ano. May syncopated siya na jazz. Marami ito. Binigay ko na yung mga kalaro sa akin eh. Ito ang kita-kita mo. Eh, doktor yan eh. Oh, ito na. Oh. Ba, ayan na, ganda. Diba? I-forward natin. Oh. Oh. Next. Mozart. Ah. Tama na. Okay. So yun yung mga comparison sa mga music na nakikita niyo. Tatlo lang muna. So, probably yung mga questions na iba ay ma-address pa bukas. I-take note lang at we will find time to address all your queries. Okay po. Okay, habsabat ko sa lahat. Ikot ang question direct to the point. I'm Melvin Cornea po from Lower District Marinduque from South Central Luzon Conference. My question is for Pastor Bidakan and maybe for everyone in the panel. So my question po is sa kanyang presentation po kanina ay in the use of drums, are you going to use it because majority agrees, the congregation, the church, or because of the music principle? Gusto ko sana po explain yung aking question po. As a companies po, we are taught na as a companies, kami yung sumusupport sa singer, sa congregation, hindi kami ang bida. Ano po? Kapag ang kanta ay pang children, for example po, so may counting playful, staccato. Pag ang kanta po ay meditational, for example, Amazing Grace, so may counting arpeggio. Pag naman to encourage the people, for example, stand up for Jesus. So we use octave. So sa akin po, hindi naman ako sarado sa drums, ano po. Hindi sa drums, for example, sa Onward Christian Soldiers, sa Sabado ng hapon, pag mamarcha yung mga Pathfinder, I think it's alright na gamitin natin yung drums. For example, ano po, pwede not appropriate po yun, ano po. So kaya nga sa biblical times, ginagamit yung drums during war. Di ba po, pag nagsaselebrate. So ang question ko po ay, may nabanggit po kasi si Pastor Sherman na kung napagkasundo ang congregation ng church na okay lang drums, how about kung napagkasunduin na kahit pa sa hour of worship, okay lang po ba yan or we should stand up for the principle, for the music appropriateness of the instrument. Yun po ang aking maganda po yung, linawin po natin yung tanong, no? Sinabi po niya kasi, sinabi po natin kanina, if ever na yung church ninyo ay gustong gumamit ng drums, ay pag-usapan po sa church. Di ba po? So, kailangan sa church board pag-usapan. You really need to educate first. Pero, maganda yung sinabi niya. Pero hindi ko naman po sinabi sa lahat ng kanta, gamitin niyo yung drums. Kung kailangan po ito mga kapatid, if ever yung songs ninyo
ay pwedeng appropriate na lagyan ng drums, pwede niyong lagyan ng drums. Pero tama rin yung sinabi niya, pag hindi naman appropriate na lagyan niyo ng drums, katulad ng holy, 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 no? Very solemn na yan. O, lalagyan niyo ba yan ng drums? Hindi naman siyempre. If you are really musically inclined, mga kapatid, at meron kayong education, kailangan rin po, no, before you decide doon sa church board niyo, o if your church really needs to use drums, ay kailangan po ay focus muna kayo sa education, kung ano talaga yung pros and cons, kung merong nag-o-oppose, merong hindi nag-o-oppose. Now, ito po ang principle. If yung isang bagay o may isang tao na magiging katekisuran sa kanya yung magiging decision ninyo, might as well, wag na lang. Wag niyo pong gawin. Yun po. Ano po yan, Pastor? Support or against? Sige, bulay-bulay. Yeah, sige po. Natanong na po. By the way, I'm Mel Batacabe. I'm from the Makilinview District of South Central Luzon Conference. And natanong na rin po, pero dagdagan ko na lang rin po, ano po. So, there has been a lot of principles that has already been given to us, ano, kahit noon pa po, and ano. And pang pinaka-bottom line, kasi naririnig ko kanina, the musician should be skillful. So therefore, I thought a while ago I was sitting na dapat rin yung mga music leaders, they should be skillful because they're going to lead the congregation. So, susog na lang po kasi nabanggit na rin po kanina yung mga katanungan, ano. Like for example, sa drums, there are lots of elements of music that we have to put together to create a certain kind of music. For meditation, for kung ano man, para sa mga bata. But then, kami po, na hindi man kami music majors, ano po, we're not music graduates, alam ba namin kung paano namin i-discern na ganun dapat? Alam ba namin, paano namin tuturuan yung mga tao if we ourselves are not skillful? So, my suggestion is, siguro po, kung po pwede po isama po natin sa programa po na the music leaders, not only the principles from the Bible, but also the skills so that it will help us decipher kung gagamit ng drums, like Kuya Sherman said a while ago. Saan ba, Pastor Sherman, saan ba gagamitin ang drums? Ano yung mga prinsipyo, bakit siya gagamitin? Ano yung mga standards? So I guess it's the lack of standards kasi when I go to another place, it's a different kind of music. Dito naman, it's another another kind of music na pwede parang nakakalito po. So if it's coming from our church, at least we have a basis kung ano yung i-decide namin within our churches or our missions po. Salamat po. Yeah, tama po for the suggestion. Tama din po na magiging skillful ang mga leaders. That's why we have our empowerment, mga kapatid. Maroon tayong education to empower our leaders. And we have our musicians who offer their services para ma-equip din po tayo sa mga instruments. But then if we have to further pa sa mga empowerment, we have still time. No, we have still time. So, napakaganda po yung inyong mga suggestions at maraming suggestions pa. And all of us here as your music coordinators within NPUC, we are noting down your concerns para ma-address natin properly sa susunod pa na mga Thank you so much, ma'am. That is one of the good points. So next question, last na po Ang 9A, parang hindi pa Good kayo evening po and happy Sabbath. Ma'am, ang tanong ko po ganito. Pwede po ba... Kilala ka, what mission? From Cavite Mission po, Bless Pangkoy. Ayan po. So, ang question ko po ay ganito. Kasi, sa church po namin, ang -1 na may drums ay amin na pong tinatanggal po yan. Pero, nung makadalaw po kami sa ibang church, at Divine pa, ang lakas pa ng talagang before, ano pa po yun, speaker. Ako po ang speaker nun. Eh pag, yung kanilang awit, ang lakas pa, may drums, ma'am. Ang sabi ng anak ko, ma, bakit sa atin? Hindi na natin tinatanggap na gamitin ang -1 na may drums. Pero bakit sa ibang church pinapayagan?
So, pwede po bang magkaroon tayo ng isang ano lang na, kasi, alam niyo mga kapatid, ito ay napag-awa, hindi lang talagang umabot siya. Alam niyo Ma'am Calera, umabot siya sa awayan. Umabot pa siya sa awayan, and then, alam niyo po, kasama na rin ang electric guitar. Yan po. So sana po, ang akin pong suggestion ay, sana magkaroon po ba tayo ng kung ano ba yun, yung memo na ang drums at electric guitar ay huwag na natin gamitin. Lalong-lalo na po sa Define. Yung mga gumagamit ng drums sa church, hindi yung nag-a-attend ng music seminar. Oo. And they are not consulting. Kaya nga, it is hurting for us leaders, your servants, na maririnig namin na hindi naman, walang consultation sila, na alam naman nila na mayroong mga leaders tayo. Diba? So, well, maganda din yun na may uniformity. So, we will take this as a part of the music forum, no? Mga nagno-notes. So, makita natin yung mga good at saka bad points doon sa mga concerns natin. Sige, Pastor. Well, may pinagtutuunan po kami ng pansin dito dahil magkakaroon din kami ng meeting sa susunod. Kung maglalagay po ba tayo ng guidelines lang or talagang hindi standard Parang magiging dogmatic tayo na hindi talaga gagamitin yung drums or something like that. Now, hindi po namin pwedeng saklawan, katulad sa Central Luzon Conference po mga kapatid, hindi namin pwedeng saklawan ang mga churches. You have your own decisions. Ang kailangan lang po natin gawin, guidelines at saka principles na pwede namin ibigay sa inyo. You still have to decide, no, sa church board. Now, sa General Conference po, we have guidelines. Pero hindi po nagsabi ang General Conference na kung ano yung dapat yung gawin na hindi na kayo makapag-decision para sa inyong mga sarili. Ganun po ang churches po natin actually, we have our own thinking. Pero, mga kapatid, kailangan rin naman pagtuunan natin ng pansin kung ano yung mga principles behind yung Bible principles, especially yung paggamit ng music. We need to focus din doon sa cultural backgrounds natin. Katulad ng sinabi ko po sa inyo, kung kayo pupunta sa Africa, sa ibang mga lugar, they're using other instruments that we are not using here. Na pagsabihin natin, may tabu sa atin yun. Meron naman, mga pag pumunta naman sila dito, sasabihin naman nila na napakapangit naman ng services nila, napaka-boring yung services natin. If you will ask them to come here. Dahil sila, nung kami nagpunta po sa South Africa, kapag nagsisermon yung isang tao, maingay sila mga kapatid. No? Nagsasabi sila na amen, ang lakas sila na mag-amen. Tapos sasabi na, preach it brother, preach it brother. Ginagawa po ba natin yun? Tayo, pag hindi tayo sinabihan na mag-amen po mga kapatid, hindi tayo mag-amen. Pero pag sinabi ng pastor na, may amen, amen, o lahat mag-aamen. Hindi po, iba po kasi yung culture natin, iba yung culture din nila. At alam po yan ng General Conference mga kapatid, dahil tayo pambuong mundo, ang pwede lang nilang gawin ay principles. Now, almost the same here din sa Union at saka sa Central Luzon Conference. We can give you principles na dapat hindi nyo gagawin ito, hindi nyo gagawin ito, ganito ang gagawin nyo. Principles po ang pwede namin ibigay. Baka tayo maiwanan mo lang